Magandang hapon Pilipinas, ito ang Panahon TV at narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Mga pag-ulan ang dala ng iba't ibang weather systems sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Dito sa Luzon makikita natin na dominante yung tinatawag na hanging amihan. Ito ay magdadala ng maulap na kalangitan na may mga mahinang pag-ulan para sa Cordillera, Cagayan Valley at ang probinsya ng Aurora. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, asahan pa rin yung bahagyang maulap na kalangitan na may mga pulo-pulong mahinang pag-ulan. At dito sa bahagi ng Visayas, makikita natin na ang pag-iral nitong tinatawag na tail end of a cold front. Samantala dito sa Mindanao, isang panibagong low pressure area ang huling namataan kaninang alas 10 ng umaga sa layong 130 kilometers kanluran ng Cotabato City sa Maguindanao. Ang dalawang weather systems na ito ay magdadala ng maulap na kalangitan na may katamtaman hanggang sa kuminsan ay malalakas na mga pag-ulan para dito sa Palawan, pati na rin sa Visayas, kasama ang Northern Mindanao at ang Zamboanga Peninsula. Magdoble ingat po sa mga residente na nasabing lugar dahil sa posibilidad ng mga pagbaha at ang pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng ating karagatan, nakataas pa rin ang gale warning para sa northern seaboards ng Northern Luzon, kasama ang eastern at southern seaboard ng Luzon, pati na rin ang eastern at western seaboards dito sa Visayas, kung saan kabilang ang mga sumusunod na lugar. Asahan ng masungit na lagay ng karagatan para dito sa Batanes, Calayan, Babuyan, Northern Coast of Cagayan at Ilocos Norte. Pati na rin dito sa Isabela, Eastern Coast of Cagayan, Aurora, Camarines Provinces, Catanduanes at Albay. Asahan din ang masungit na lagay ng karagatan para sa Sorsogon, Quezon, Polillo Island, Romblon at Masbate. Dito sa Burias Island, Samar, Aklan at Capiz, pati na rin sa Negros Occidental, inaabisuhan po yung mga may maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot dahil sa maalon hanggang sa napakaalong lagay ng karagatan. Huwag po kayong alis, magbabalik pa ang Panahon TV. Be safe mula sa carnappers. Mag-park sa ligtas na lugar. Huwag mag-iwan ng mahahalagang bagay sa sasakyan. Maglagay ng security alarm. Iwasang huminto sa di mataong lugar. Kundi ito may iwasan, siguruhing nakasara ang mga bintana at nakalock ang mga pinto ng sasakyan. Kung tila may sumusunod sa inyo, lumiko at maingat na obserbahan ang pinaghihinalaang sasakyan. Kung nakabili ng second-hand na motor, ipasuri muna ito sa PNP Highway Patrol Group. Hawakang mabuti ang susi habang pabalik ng sasakyan. Paghandaan ng lagay ng panahon sa mga susunod na araw, narito na ang 3-day weather forecast mula sa Pag-asa. Siguradong magiging mabenta ang mga knitted sweaters dito sa Baguio dahil ang temperatura na nanatiling mababa. Ito ay nasa pagitan ng 13 hanggang sa 23 degrees Celsius at epekto rin itong hanging amihan ang maulap na kalangitan na may mga mahinang pagulan bukas hanggang sa Huwebes. Sa lahat naman ng estudyante at office workers dito sa Metro Manila, bukas ay sandaling magpapakita si Haring Araw, ngunit maging handa kayo dahil maulan na panahon para sa Wednesday pati na rin sa Thursday. Para naman sa mga guitar makers dito sa Cebu, in the next 2 days, asahan ng maulap na kalangitan na magdadala ng mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Good news dahil generally fair weather condition para sa araw ng Huwebes. Sa mga bisita natin kahapon sa ASEAN 2017 dito sa Davao at planong i-extend ang bakasyon, good news dahil papabor ang lagay ng panahon sa susunod na 3 araw. Ngunit maging handa pa rin dahil posible yung mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Sulitin naman ng lahat na maglalaba dito sa Zamboanga dahil good weather condition sa susunod na 3 araw. Agwat ng temperatura ay nasa pagitan ng 23 hanggang sa 34 degrees Celsius. Para sa Panahon TV, ako po si Eunice Suntayas. Magandang hapon sa inyo lahat.